Pagpapatibay sa reklamo kaugnay ng pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos ang dahilan kung bakit ipinatawag ang dating court sheriff na sinapak ni Duterte noong 2011. Pero mismong ang ex-court sheriff nanawagang huwag na siyang idamay sa usapin. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Hindi mismong ang pananapak ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte kay dating Sheriff Abe Andres noong 2011 ang dahilan kung bakit ipatatawag ang huli ng prosecutors sa impeachment trial laban sa bise. Ihaharap siyang testigo para ma-establish ang ugali ng bise bilang pagpapatibay sa Article of Impeachment tungkol sa pagbabanta ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Yung ugali o yung kanyang pagiging violente ng ating Vice Presidente ang magiging purpose po ng usapin dito. Under the rules, it is allowed to present evidence to establish behavioral pattern, to establish propensity of a person to resort to violence, for example. It also speaks about the attitude that she is, yung impunity, the culture of impunity that we would try to address. Pero panawagan ng dating sheriff sa isang post, wag na siyang isama sa tinawag niyang partisan political matters. Noon pa man daw ay ayaw na niyang magkomento sa naturang insidente. Sabi ng House Prosecution Panel, mahalagang witness si dating Sheriff Abe Andres. Pero ang star witness daw sa Article of Impeachment tungkol sa pagbabanta ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ay ang bise mismo. Dahil kitang-kita naman ho dun sa mga video footages na which was made publicly available, yung subject utterances niya. So hindi na ho namin kailangan mag-presenta pa ng ibang witness to prove those matters. Si Mary Grace Piatos naman na inilista ng prosekusyon bilang witness, smoking gun kung ilarawan ni House Prosecutor Terry Lidon. Mary Grace Piatos does not exist. Those who received the confidential funds indicated under the confidential funds might probably a made-up character. If she does not appear, just supports our position that she's a made-up person. May ituturing na hostile witness o kontra sa interes ng prosekusyon sina Office of the Vice President o OVP Chief of Staff Zulaika Lopez, dating OVP spokesperson Reynold Munsayak at dating Department of Education o DepEd spokesperson Michael Powa. Walang problema ayon kay Powa kung hindi ito sasagasa sa trabaho niya bilang impeachment lawyer ng bise. Ayon sa prosecution, kailangang sumunod sa impeachment court ang mga ipatatawag bilang testigo. The impeachment court has the power to compel people to attend them and to cite them in contempt if they continue to refuse to heed such directive. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.